Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title: Ipapaaresto ni BBM si General Romeo B. Puques? Umani ng matinding reaksyon sa social media ang Facebook post ni Doc Lorraine Badoy, dating Undersecretary ng Presidential Communications Operations Office, matapos niyang ihayag ang plano umano ni Pangulong Marcos Jr. na ipaaresto si retired Major General Romeo B. Puques sa darating na Lunes, bukas, January 4. Ito ang post ni Doc Badoy. Bongbong Marcos is having General Puques arrested on Monday. Hindi ka lang magnanakaw tulad ng tatay mo, pasista ka pa, adiktos. Doc Lorraine Badoy. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang o sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas na nagkukumpirma o nagtatanggi sa sinasabing pag-aresto. Okay, as far as I remember, pangalawang instance na ito na lumabas ang ugong-ugong na aarestuhin na si General Puques. I think before Christmas or after Christmas, may lumabas naman na balita na pag dating daw ni General Puques galing bakasyon sa abroad, pagdating niya, aarestuhin siya. So far, walang nangyaring pag-aresto. So ito, follow up, haka-haka o speculation na bukas, mas specific. Bukas may pitsa na, aarestuhin na si General Puques. Okay, bakit siya aarestuhin? Sinampahan po siya ng I think PNP, CIDG, nagsampa ng kaso na inciting to sedition complaint sa piskalya. So, hindi ko alam ang status sa kaso. Kung may warrant of arrest, most likely na-indict na siya, nakitaan ng probable cause, at ang piskalya nagsampa na ng kaso sa korte. So ang korte i-determine na ngayon kung isyuhan ng warrant of arrest o hindi. Sinearch ko ang inciting to sedition kung bailable ba. Ang na-search ko is depende sa ebidensya ang presented. If the evidence presented is very, very strong, possibly non-bailable. Depende na sa determination ng judge. So, non-bailable. Kung mahina naman ang ebidensya, pwedeng bailable offense ang kasong ito. Again, depende sa ebidensya. If the guilt is so strong, ang parusa nito is life imprisonment. Okay? So, antabayanan po natin ito. Nag-ugat siguro ang kaso nitong mga nakaraang kilos protesta na kung saan ang United People's Initiative na pinangunahan ni General Puques ay I think 2 o 3 beses na nag-conduct ng protest rallies laban sa korupsyon. Sa mga nababasa ko lang na post, mga pahayag ni General Puques na hindi naman siya nananawagan ng overthrow ng government, kundi nananawagan siya ng transparency at accountability laban sa korupsyon. But depende na yan sa prosecutor, depende na sa judge. Ito, nagbasa ko ng mga comments. Medyo iba ang mga okay.
Basahin natin ang mga comments ha. Ray Acabs, yung nagsasabi ng totoo, pinapaaresto ni BBM. Pero, yung mga kawatan sa kaban ng bayan, malayang nakakapag-abroad sa ibang bansa, iba na talaga ang utak. Example, Saldico. O yun. Hayahay ang kinabuhi. Enjoying life sa ibang bansa dahil nakakuha na ata siya ng citizenship sa ibang bansa, kaya hindi na matrace up ng gobyerno. Isa sa mastermind si Saldico sa malawakang korupsyon na ito, but ngayon enjoying life siya. Ano ba? Si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, marami ang mga nag-i-implicate sa kanya, kaya lang as of now walang naisasampang kaso sa kanya. Yung Cabral files na matindi ang nilalaman, parang napaka-imposible na lahat yon magawa ni Yusek Cabral na hindi dumaan sa kalaman ni ex-secretary Manuel Bunuan. But ngayon, dahil wala namang nagsasampa ng kaso sa kanya, ayun, happy siya, nasa US ngayon. So ito ang sinasabi dito, na kung sino yung mga na-involve sa malawakang korupsyon, libre sila. Samantalang si General Poques na nagsasalita lang laban sa korupsyon, yan na, aarestuhin na. Okay. Phil Rice, sabi niya, subukan ninyong arestuhin si General Poques o nino man sa mga retired officers ng pulis at militar, at lalong mag-aalab ang galit ng mga Pilipino. Palagay ko, agree ako dito, pag matuloy ang pag-aresto sa kanya, lalo na kung non-bailable, nako, magiging ito, lalong rason para ang taong bayan is magalit. But depende, let justice takes its course. So good luck po kay General Romeo B. Poques. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon, dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Gak pwede ngay baik. Oh, baik apa? Selamat kayo sir, sa inyong giyatan na nalangin. Sino bang? Oh. Kulangan gabi. Ay, no, salamat kayo. Ito salamat kayo diay. Gino, salamat. Salamat kayo sa Ginoo, gitabangan mo. Kol nindot na gid kayo kol imo nga to po. Nakatindog na kapato ko na gid ka og balay. Maayo na gid nga tanawon Muna ni ang balay ni Angkol nga nagpatukod siya, so nindot na gid kayo nga tanawon. Karong kol unsang imong ikasulti nga nakatukod na ka og bag-o nga balay, maayo na ang imong balay. Unang-una, pasalamat ko sa Ginoo kay nainabagang kong sir nga di na gid kumulanan. Oo. Salamat og nagpasiyog dani. Dakong pasalamat nako kay nainabangan ko. Og madugangan pagyod. Naot ko madugangan ko sen kay kulang pag abo og kulang pag barkon.
naot ta nga magpadayon ni nga hinabang kay daghang pa nga mangayog kan tabang. Oo, sige, salamat.